Pinagtibay ng Commission on Audit ang pagbasura sa apela ng Office of the Vice President hinggil sa Notice of Disallowance sa confidential funds na ginastos ng ahensya noong 2022. Live mula sa Batasang Pambansa, nakatutok si Earl Tobias. Earl, klaro na ba kung may probable cause ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sarina, pag-usapan muna natin yang desisyon nga ng Commission on Audit kung saan ipinasasauli sa Office of the Vice President ang 73 milyong halaga ng confidential funds. Yan kasi ang ugat ng tanong kung meron na bang sapat na probable cause na nakikita ang Justice Committee pagdating dito sa impeachment complaints na nakahain laban sa Vice Presidente. Sa usaping yan, dalawang kongresista na ang nakausap natin. Isa si Public Accounts Chairperson Terry Ridon. Sabi ni Congressman Terry Ridon kung siya ang tatanungin kung ang konteksto lang ng pagtatanong sa probable cause ay concerned sa misuse of confidential funds ng Vice Presidente, naniniwala raw siya na meron ng probable cause. Ganyan din naman ang stand ni Good Government Chairperson Joel Chua, pero kailangan daw na ma-examine muna ang ilan pa sa mga ebidensyang lalabas sa mga susunod na pagdinig. Nakita kasi ng COA na hindi nasunod ng Office of the Vice President ang isang joint circular kung saan nakasaad kung paano dapat gamitin at i-liquidate ang confidential funds. Isa na riyan ang required na documentary evidence of payment. Pinal na ang desisyon ng COA at binasura na rin nila ang petisyon ng kampo ng Vice Presidente para i-review ang nasabing desisyon. Sabi naman ni Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, pwede namang tumakbo sa Korte Suprema ang kampo ng Vice, pero malinaw naman anyang there is already an obligation to return the money. Ang nakatali na po ron, si Ms. Acosta, yung Chief Accountant, at si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, may finality na po yung Commission proper on the question. Dagdag pa ni Good Government Committee Chairperson Joel Chua, mabigat na ebidensya ang desisyon ng COA sa inihinalang irregular na paggastos ng Vice sa confidential funds. Hindi anya ipasasauli ng COA ang pera kung naipaliwanag ng mabuti ng OVP kung saan ito ginamit. Matapos nilang matanggap ang Audit Observation Memo at Notice of Disallowance. COA, ibig sabihin, mali yung paggamit mo or hindi akma doon sa binibigay na parameters. Ibig sabihin, hindi po nila na-justify. Nung binigyan po sila ng AOM, binigyan sila ng Notice of Disallowance, lahat po yan, hindi nila justify, kaya lahat yung appeal po nila ay hindi po napagbigyan. Sabi pa ni Chua, mabigat din ang napag-alaman ng NBI na marami sa kahinahinalang acknowledgement receipts ang magkakaiba nga ang pangalan pero iisa ang sulat kamay at posibleng iisang tao lang rin ang pumirma. Mismong Philippine Statistics Authority rin ang nagkumpirma na marami sa mga pangalang tumanggap ng confidential funds ay walang birth, marriage o death certificate man lang at hindi matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Yung certification ng PSA, enough na. Sufficient na para masabi na hindi nag-i-exist. Now, yung burden of proof na ito sila ay nag-i-exist, nasa respondent. So, makikita natin yung pattern. So, maaaring isang tao lamang ang mga pumirma, iba-ibang pangalan o iba-ibang penmanship ang ginamit, pero yung stroke ay madedetermine mo na iisang tao lang ang gumawa. Mariin namang pinasinungalingan ulit ng Vice Presidente ang mga akusasyon sa kanya, partikular ang mga ibinunyag ng kanyang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Sabi naman ni House Justice Panel Chairperson Jinky Luistro, tapos na ang pag-usisa nila sa misuse of confidential funds ng Vice Presidente. Ang alegasyon naman ng umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente ang uusisain nila sa susunod na clarificatory hearing. And that is why the Ombudsman, the SEC, and the BIR, these three agencies, along with Senator Trillanes, along with the AMLA, will be the one to be asked for purposes of clarificatory hearing this April 22, 2026. Kaya Zarina, sa susunod na pagdinig, tututukan ng komite ito nga nakalagay rin sa ilalim ng impeachment complaints
patungkol sa umano'y unexplained wealth nga ng Vice Presidente. Kabilang dyan, itong 100 million pesos na idineposito umano ng Vice Presidente noong mga taong 2006 hanggang 2015 na hindi raw tugma sa kanyang kinikitang yaman noong mga panahon na yon. Pati na yung paglobo ng kanyang net worth mula 13 million noong 2007 patungong 44 million nitong 2017. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.